Kakaindayog pa nga po tayo, eh, 'no? Ayan po ba. Ano po, at alam niyo po, feel natin yung kaloob ng Diyos na kagalakan. Amen po ba? At kapayapaan na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan po ay iba't iba pong kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Para kasakasama po natin yan habang tayo namumuhay po sa kalooban ng Diyos. Kung inyo pong maaalala mga kapatid, gusto ko lamang po na balik-tanawan natin ano po ang mga kaloob na ito, no, bago tayo humayo sa kabuuan po ng iglesia. Napakahaba po ng pag-aaralan natin po. Talaga naman po napakahaba po ng kasaysayan bago nabuo ang iglesia. Hindi po ito talagang itinatag ng tao. Hindi po, naging instrumento lang ang tao, pero ang Diyos po, ang lahat ng may plataforma nito. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. At bago niya po itinatag ang iglesyang ating pong pinagtitipunan, nagbigay muna ang Diyos ng iba't ibang mga kaloob. Tingnan nga po natin, no, silipin natin to. Ang pagkakaiba-iba ng bawat kaloob, ito po yung nakaraan, ano po? First week ng buwan ng Pebrero po. Karunungan. Kay rap lang po ito, no? Susunod po. Ayan. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Sino po ang mga pinagkalooban yan? Ako po, nakikita ko yan, mga kapatid. Sige po, taas ang kamay ng pinagkalooban na maghayag ng mensahe. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos. May abilidad tayong lahat, mga kapatid, para ibahagi ang salita ng Diyos. Okay, sunod. Kaalaman. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang espiritu ang nagkakaloob nito. Nalalaman natin ang mga kaalaman na yan, ano po? Sapagkat may abilidad tayo. May pag-iisip na ibinigay ang Diyos sa atin. At sinabi niya sa tao, nalalaman po natin, ito po yung kaalaman at karunungan na binigay sa atin ng Diyos. No po, church, ang iglesia. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. Yan po yan, no? Sabi ni Job, no po, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Kapag dumidistansya na po kayo, no? Mga minamahal kong kabatid, sa kasamaan, umiiwas na kayo. Sa kasamaan, yan po ay isang tanda ng karunungan, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Okay, next. Pananampalataya. Meron po ba tayong pananampalataya? Amen. Diyan po nagsimula ang kaalaman at karunungan dahil sa ating pananampalataya. Sabi niya po diyan, ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Yan po'y kaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, susunod, magpagaling sa mga may sakit. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Tingnan niyo po, pinapractice natin yan, no? Nilelehans natin, ipinapanalangin natin ang mga taong humihingi sa atin ng tulong, ng kagalingan. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ang mga propeta, at ikatlo, ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit.
Makikita niyo po, no? Hinighlight po, no? Nilagyan ng kulay pula. Mga kapatid, meron tayo niyan. I-claim po natin lahat ang mga kaloob na ito ng Diyos. Susunod. Himala. Sabi po sa mga talatang yan, no? May pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng himala. Hallelujah. Susunod. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala para mabuo. Alam niyo po, no? Ang galing po ng Diyos. Hindi natin masusukat talaga ang karunungan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. Bago niya binuo ang iglesia. At yan po'y babalikan natin, no? 5,000 taon na nakaripas. Pero loobin po ng Diyos na mabalikan po natin. Yan po ang binabanggit dyan, no? Propesiya, yung mga naghahayag ng salita ng Diyos. Saan man dako ng mundo, naghahayag sila ng salita ng Diyos. Ang iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Lahat tayo ay may kakayahan, mga kapatid. Sikapin lamang natin at angkinin ang mga kaloob na ito. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Hallelujah! Purihin ang salita ng Diyos. Kakayahang kumilala. Discernment. Nakikilala natin kung ano yung tunay na salita at hindi tunay na salita. At sa iba ay ang kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Magsalita sa iba't ibang wika. Sabi nga po, salita. Sa mga talatang ito, may pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Susunod. Magpaliwanag ng iba't ibang wika. Yan po yung binabanggit dyan, no? May nagsasalita po ng iba't ibang wika, pero kailangan po may nagpapaliwanag nito para maintindihan po ng mga nakikinig kung ano ba yung pinagsasabi niyang iba't ibang wika. Kompleto po ang kaloob ng Diyos. May nag-i-interpret. Napapansin niyo po ba ang ating butihing senior pastor? Nagpapahayag siya ng iba't ibang wika. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hebreo, Grego, ano po, Aramaic. Pero ini-interpret niya po para maintindihan ng mga nakikinig. Purihin ang Diyos. Kaya nga lang po, no, ang role natin, pagtiyagaan po natin ng gusto, mga kapatid. At pati po yung pagtitiyaga ay kaloob ng Diyos. Hindi po talaga nagkulang ang Diyos, no, para buuin ang sinasabi niyang iglesia. Hallelujah. Apostol. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol. Susunod. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol. Ano pa ba? Guro. Ilan po ba ang guro sa ating iglesia na nagtuturo, nangunguna po, no, sa ating pong Sunday school, mga kapatid? Ang dami po nag-graduate na nakaraan. Ilan po ba tayo noon? Sister Ching. 28 po ba tayo noon? So ang dami po pwedeng magturo ng salita ng Diyos na pinagkalooban ng Diyos
no? Na magturo. Sabi niya po diyan, no? Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Ayaw ng Diyos pong masayang. Kung ano po yung kaloob na binigay niya sa atin na pagtuturo, ayaw ng Diyos na ito'y sayangin lamang natin. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba namay mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista. At ang iba'y mga pastor. Sino po ba mga pastor, ebanghelista? Dalawa kami ni Pastor Dan. Ayan po, kaya umaamin na ako, no? Hindi lang po sa loob ng iglesia at maging sa labas. Hindi pwedeng pastor ka lang sa loob. Kailangan nagpapastor ka rin doon sa labas. Magkasama po yan eh. Nag-i-evangelize ka sa labas. Yan po yung ginagawa ng mga elders. Ang mga LOL na po ng ating iglesia. Yung mga binigyan ng karapatan ng Diyos na kaloob. Siya nila pong isinasagawa. Tinutupad nila ang kalooban ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos. Iisang espiritu po ang gumagawa niya. Walang iba kung hindi ang banal na espiritu ng Diyos. Katulong. Wow. Helper. Lahat po tayo meron yan, mga kapatid. Hindi pwedeng wala. Aalala ko nga po si Kuya Nanding. Kuya Nanding, patawad po. Ano po, tignan niyo po yung trabaho ni Kuya Nanding. Ano po, isa pong kaloob yan ng Diyos. Na maging katuwang siya ng iglesia. Susunod. Tagapangasiwa. Pinangangasiwaan niya po, no? Ang templo ng Diyos. Ang building ng Diyos, ang lupain ng Diyos. Makikita niyo po yan kung sino po yan. Sino po makakapagbigay niyan kung sino sa atin ang pinagkalooban niyan. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos, no? Sa pangunguna ni Ate Lily. It is a gift of God. Ang finance department, ano po, mga kapatid, alalahanin po natin yan po ay kaloob lahat ng Diyos para mabuo ang panambahan ng Diyos. Mga tagapangasiwa po, ang mga deacon, ang elders, kabilang po, support sila dyan eh. Maging ang mga kapatiran, sinusuportahan natin lahat yan. Sapagkat tayo po ay nililok ng Diyos bilang isang katawan. Susunod po mga kapatid. Maglingkod. Lahat tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maglingkod. Paglingkuran natin ang bawat isa. Mga kapatid, bahagi po tayo ha, mga kapatid. Walang hindi bahagi sa mga kaloob ng Diyos na ito. Bahagi tayo ng bawat isa. Nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan. Magpalakas ng loob. Sabi po, no, sa mga salitang ito. Susunod kapatid, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Nakikita niyo po no, kapag meron tayong mga fellowship, no? Minsan may mga pinanghihinaan, no? Minsan may mga nalilihis na landas, pinapalakas po natin. Ipinapanalangin, nagbibigay din tayo ng mga payo sa kanila po, no? Para muli natin mapalakas ang kanilang kalooban. Hallelujah. Pagbibigay. Sabi po sa Roma, Kabanata 12, talatang 8, kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso.
Lahat po tayo ay meron yan. Ano po, tinuruan tayo ni Apostol Pablo, no? Bawat isa ay magkaloob. Bata, matanda, nagkakaloob sila sa iglesia. Ng buong puso, masayang nagkakaloob. Pamumuno. Kaloob po ng Diyos, no? Na mamuno. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Mga kapatid, yun ang nais ng Diyos. Kung halimbawa, pinagkalooban tayong mamuno, maging tagapanguna. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mamuno kayo ng buong sikap. Sikapin ninyo. Huwag kayong tumigil. Makikita niyo po yung pagsisikap. Parte po yan ng pag-asa ninyo sa buhay, mga kapatid. Kabilang po ako. Kabilang po ako dyan. Yung mga taong Kristiyanong nagsusumikap, makikita niyo po yung pag-asa nila sa kanilang kinakaharap. Hallelujah. Pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Habang kayo nagkakawang gawa po, no? Nagagalak ang inyong puso sa inyong mga ginagawa po, no? Yan ang nais ng Diyos. Hindi malungkot po, nagkakawang gawa, tapos malungkot, ay hindi po yung kaloob sa inyo ng Diyos. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Nagkakawang gawa ka eh. Tumutulong ka sa pangangailangan, no, ng mga taong nangangailangan. Pagkakawang gawa. Ebanghelista, ang iba yung mga ebanghelista nagsishare po ng salita ng Diyos. Ano po, sa labas. Yan po kilos ng isang espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang magbahagi at maghasik ng binhi ng salita ng Diyos. O, bilang panghuli po, no? Mangangaral, yung po mga nangangaral ng salita ng Diyos. Katulad ng pastor, no? Ang nangangaral ay dapat salita, solid po sabi ni Pedro po Sabi niya, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Amen po ba mga kapatid? Amen, hallelujah. Yan lang po yan, mga ilan po sa nakalipas po natin sa buwan ng Pebrero na tinalakay po natin. At ngayon naman po mga kapatid, ipahintulot niyo po na umpisahan natin kung paano po ba nabuo sa pamamagitan ng mga iba't ibang kaloob na ito ng Diyos bago po ang foundation ng iglesia. Yan po yung makikita niyo po, no? Kita niyo po, tingnan po natin ang kalakaran ng iglesia. Mga minamahal kong kapatid. Kung kayo po ay nandiyan dyan sa panahon na ito, maaaring sa mga susunod po na araw, linggo, buwan o taon, kayo po'y aalis. At maaari po sa susunod na mga linggo, kayo'y babalik. At may mga tiga-ibang probinsya, ibang bansa na muling babalik dito at muling aalis. Nakikita niyo po ang kalakaran ng church, Yan po ay realidad. Napupuno ang church, minsan nauubos ang tao. Nangingibang bansa, naninirahan sa ibang probinsya, sa ibang bahagi ng Bacoor, lumilipat sa ibang iglesia. Ngunit ang mahalaga po sa atin mga kapatid, nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. Amen po ba? At hindi na po ligid sa atin. Kapag halimbawa po ako ay lumipat ng New Zealand. Halimbawa lang po Hindi po ako nagpapaalam. Pastor. O halimbawa si Pastor Dante pumunta ng Korea. Halimbawa lang po yan. O halimbawa si Ate Litz pumunta sa kinalalagyan
ni Brother Bong, Australia. Hindi po tayo nalilingid sa ipinapangaral ni Apostol Pablo tungkol sa ating mga kaloob. Mulat na po tayo sa katotohanan. Amen po ba mga kapatid? Konting sulong na lang tayo. Halimbawa, napunta tayo sa Church of God sa ibang bansa. Namumulat tayo sa katotohanan na ako'y bahagi ng iglesia dito. Sapagkat ako'y may kaloob. Gagamitin mo yan, no? Medyo sasaltikin ka lang ng mga leader doon. Oh, sulong tayo, ha? Yan. Suportahan natin, ha, yung mga gawain. Mulat na po tayo, mga kapatid, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po ang Diyos talagang wala siyang pagkukulang sa lahat ng bagay para tayo po'y makapagministeryo. Nakita niyo po, isumpo natin, pagalawin lang po natin, sister. Yan, baka nandyan po kayo, ha? Kaya tingnan niyo po, labas-masok lang, may umaalis. Oh, may pumapasok po, ha? Illustration lang po yan. Bilang pagsasalarawan para po maipatid natin kung ano ba tong mensahe na gustong ipaabot ni Apostol Pablo sa mga iglesia. Yan po yan, labas-masok lang sila. Kaya po sinasabi ko, mangyayari at mangyayari po yan. Sa ayaw natin at sa gusto bilang mga leader, naiiwanan tayo ng iba. Aalis, may babalik. Pero tignan niyo po, naglagay ng iba't ibang kaloob ang Diyos para makapagpatuloy tayo sa ating pagmiministeryo. Amen po ba mga kapatid? Amen po, no? Sige po, pakita nga natin po, no? Yung title nito, no? Kung sakali man po mga kapatid kung minamahal na ito po hindi natin matapos, pwede po ba sundan niyo po kami? Sundan niyo po kami mga leader, no, sa paghahayag ng salita ng Diyos. No po, para hindi tayo nalilihis. At hindi po napuputol sa ating mga isipan, ano po, sa ating mga kaalaman. Ang pag-aaral po ng salita ng ang katawan na kinalulugdan ng Diyos. Sabi po dito sa mga unang talata, babasahin ko po muna, ha, yung ating pong pag-aaralan. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob. Sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Pagpapasya po ng Diyos to, ha. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo ka man o hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng iisang espiritu. Upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Susunod. Kung sasabihin ng paa, tingnan niyo po yung mga paa natin, ha, bahagi po ng katawan yan. Yung babanggitin po ng Apostol Pablo. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako bahagi. Hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan,
paano ito makakarinig? At kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, pagmamasdan niyo po, no, yung isinasalarawan po ni Apostol Pablo, kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ang galing. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Talatang 21. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina na siya pangang kailangan. O, pagmamasdan niyo po, no? Yung mga katabi niyo po, yung mga tahimik, napakatahimik. Walang kakibo-kibo. Titignan niyo po, tignan niyo po, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri at pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Mga kapatid, ang mga bahaging hindi likas na maganda, hindi po siya kapansin-pansin. Ang siya nating higit na pinapahalagahan. Talatang 25. Tuloy po mga kapatid. Yan. Binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal. Susunod. Upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi. Tingnan niyo po, no? Pagmasdan niyo po yan, no? Yung mga hindi kapansin-pansin po, ha? Ano po? Ayaw niya po yun. Ayaw ng Panginoon na ito po'y mawalay sa atin. Yan. Sinasabi po diyan sa mga talatang yan. Upang hindi magkaroon ng pagkakababagi, sa halip ay magmalasakitan ang bawat bahagi sa isa't isa. Lastly po, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Hallelujah, purihin po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ngayon po, titignan natin mga kapatid, hindi po tayo lulundag. Wala tayong lulundagan. Ang gusto po talaga ng Diyos, isik natin na ang pinag-uugatan, pinagsimulan ng iglesia. Tingnan niyo po, Apostol Pablo pa rin po yan, no? Na nangaral po sa Aklat ng Mga Gawa. Kasama niya po sila Pedro. Yan po, si Peter po ang gaganap dito, ha? Tingnan po natin mga kapatid. Basahin po natin to, meron pong sinasabi sa mga talatang ito. No, sa mga sumusunod na talata hanggang 47 na po kung hindi ako nagkakamali. Tama po ba? Okay. Tingnan po natin, no, sa mga salita ng Diyos. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Ito po yung mga sinaunang iglesia sa Aklat po ng Gawa. Excuse lang po, ha. Habang sila po'y nagkakatipon, mga kapatid, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong na malakas na hangin
Napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila, na kung saan po nagkakatipon sila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Sinasalarawan lang po yung anointing ng Diyos. Kaya binanggit po ni Apostol Pablo, iisang espiritu. Yan po yan. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayan na po, no, tingnan niyo po yung kaloob ng Diyos. Sa mga una natin binasa po, noong nakaraan pa pong buwan ng Pebrero. Ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. At tignan niyo po, iba't ibang tao po Isa sa larawan lang po. Nang marinig nila ang ugong nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Sabi po ng mga Hudyo, tayo yung mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, at Cappadocia, Ponto at Asya. Iba't iba na po ang lugar, no? Mix na sila lahat. Pinapakita po, mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pampilya, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Pananampalatayang Hudyo. Mga kapatid, magtatanong lang po ako. Sino po ba ang may akda ng ating pananampalataya? Sino po ang may akda ng ating pananampalataya? Amen, kapatid. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay isang Hudyo. Kaya po wag nating pagtatakan, no, kung may mga nagtanong po sa atin, bakit po ba ginagamitan ng kulturang Hudyo na mga kaalaman at karunungang Hudyo ang pangangaral sa salita ng Diyos? Babanggitin ko ulit po ang ating butihing senior. Hudyo ang madalas niyang ipangaral sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Para maging mulat po tayo, malalim ang mga katuruan. Malaman natin kung ano ang mga kultura na ginagawa ng mga Hudyo upang maging maliwanag sa atin. Yan po yung binaba. May mga taga-Kreta at Arabia rin, paano sila makapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Lahat po yan ay plano ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Susunod po. Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan. Napagbintangan sila Pedro. Lasing lang ang mga yan.
Tingnan niyo po, no? Si Pedro. Tumayo po si Pedro. Kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Yan po, tumayo. May isang taong tumayo. Malakas ang loob. Buo ang kanyang kalooban. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Susunod. Ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Propesiya po binanggit ni Pedro. Ibig sabihin po, napakalalim po ng pinagsimulan. Libo-libong taon ang lumipas. Pinagsimulan na mga kaloob upang mabuo ang isang iglesia sa lugar na ito ng Bacoor. Amen po ba, mga kapatid? Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Pagmasdan niyo po, para ma-fulfill po natin, no, sa panahong ito, no, yung propesiya po ni Joel, mga kapatid. At ito po'y nakikita natin, mga leader. Kapag tayo nagkakatipon, may uusbong na bata. Babae, lalaki, tatayo at magpapahayag ng salita ng Diyos. Ipagpapahayag niya ang kalooban ng Diyos. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, mga kapatid. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Walang sayang po, no? At mangyayari po yan kung ano po yung nakikita natin, nababasa, na pag-aaralan, naririnig. Yan po'y ikakasatparan po ng Diyos. Mangyayari po yan, no? Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Susunod. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahayag nila ang aking mensahe. Tingnan niyo po, halos lahat, ha? Nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Amen. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos. Sa pamamagitan niya, alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Hallelujah. Si Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos at sa mulat-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Tingnan niyo po, inilalahad ni Pedro ang gospel. Sa 1 Corinthians 15. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan
ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Binubuod niya lang po ang gospel. Ano? Gaya ng sinabi ni David. Tingnan niyo po, propesiya ni Joel, ni David. Gaya ng sinabi ni David, tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hallelujah. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Oh, pambihira si Peter, no? Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak. At ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Hallelujah. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi ko hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuno ng kagalakan. Tingnan niyo po yung mga iba't ibang kaloob ng Diyos. No? Iminumulat po. No? Propesiya pa po, noon pa yan ang pinag-ugatan. Mahabang maraming taon na po nakalipas. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos. Amen. Purihin ang mga pangako ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay. Tingnan niyo po sa panahon pa ni David. Opo, na-witnessan niya na po ang muling pagkabuhay ni Kristo. At ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring ito. O, na-witnessan po nila, mga kapatid, ang mga pangyayaring ito. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Hanggang lubusan kong mapasuko ang iyong mga kaaway. Ang mga kaaway mo, talatang 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Purihin po, no? Ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman, mga kapatid, maririnig natin ang salita ng Diyos. Okay po? Salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Okay, tayo po tayong lahat, mga kapatid. Puputulin po natin, no? Binasa lang po natin, no? Mula noon at present po, mga kapatid. Para makita po natin, hindi tayo naglukso-lukso. May pinag-ugatan po
ang lahat ng kaloob na nasa inyo, mga kapatid. At maging sa akin. At tayo po, no? Sundan po natin to, ha? Amen po ba? Sundan po natin, ha? Salamat po sa mga umiling. Purihin ang Diyos at tayo po'y aawit muna po para sa Panginoon, ha? Parangalan po natin siya para po makita natin, no? Kung papaano pinagpala in verse 47 po, kung papaano pinagpala ang iglesia noong unang panahon.